Siya si Boji. Ang lalaking nagtataglay ng matinding kagwapuhan. Ang perpektong tao na hinulma na gaya ng sa mga anghel sa kalangitan. Ngunit sa kabilang banda ay ito rin pala ang magbibigay sa kanya ng matinding kalungkutan dahil na rin sa mga pangungutya sa kanya ng ibang mga tao na kesyo, hindi ka mukhang tao mukha kang anghel, bumalik ka na sa langit. Masakit para kay Boji ang mga nasa sambit ng ibang tao patungkol sa kung ano kalagayan niya, pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na isa siyang binata na nagtataglay ng nakakapang-akit na mukha. Gabi-gabi siyang nagdarasal na sana may mabago man lang na makakapagpapangit kahit ilang minuto o segundo lang. Kaya't umisip din siya ng paraan kung paano niya ito magagawa. Hanggang sa naisipan niyang maglagay ng uling sa kanyang mukha. Ngunit sa kasamaang palad ay mas lalo itong lumala nang mapagsabihan siya ng Black Beauty nung siya ay namamasyal sa labas. Hindi niya lubos maisip at halos wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema, sapagkat walang handang makinig sa kadahilanan ng wala ni isa ang may kapareha ng kanyang sitwasyon at bukod tanging siya lamang ang may ganoong problema. Kaya mas minabuti niya na lamang magpanggap na pangit sa publiko para nang sa ganun tanggapin din siya. Ngunit hindi pala ganun kadali ang bagay na iyon sapagkat walang tago na hindi nabubunyag. At sa pagkakataong iyon ay madali lamang nabunyag ang kanyang itinatagong lihim dahil na rin sa napakalakas niyang presensya at dahil sa ganoong pangyayari ay nanlumo siya ng gusto at halos balisang balisa hindi malaman ang gagawin hanggang sa dumating na sa puntong umakyat siya sa rooftop ng kanilang bahay upang wakasan ang kanyang paghihirap as a beautiful creation of God. Ngunit nung nakaakyat na siya ay nagbago ang kanyang pag-iisip at wag na lamang ituloy sapagkat walang pagkakabitan ng tali na sana niyang gagamitin para mag-relax kaya bumaba na lamang siya at pumunta sa sulok para mag-isip-isip. Hanggang sa na-realize niya na wala na talagang magagawang solusyon sa kanyang problema kaya pinilit niya at unti-unti niyang tinanggap na hindi siya normal sa karamihan dahil sa malagintong niyang pagmumukha at maladyamanteng kutis. Ngunit hindi ipinagbibili or nasasangla dahil sa laki ng halaga na kahit pinakamayamang tao ay walang sapat na pera para mabili siya. Dumating yung araw na natanggap niya na nga ang kanyang sarili at namuhay na kunwari hindi gwapo. Sa ngayon ay isa na lamang siyang homie o taong bahay na naghihintay ng pagkakataong matanggap din siya ng karamihan. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang katulad ng ganoong problema dahil bukod tanging siya lamang ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Ngunit kung may magkaroon man ng ganoon, ay meron siyang nais ipayo at mga tips sa sinumang makakaranas ng kanyang naranasan. Una ay kapag dumating ka sa sitwasyon na pinagkaguluhan ka ng maraming tao ay dali-dali kang tumakbo at humanap ng pwedeng mapagtaguan katulad ng tunnel or kuweba, magtago ka doon at hintayin silang mawala bago ka lumabas. Pangalawa, magpanggap kang estatwa o larawan kung sa tingin mo ay naiipit ka na sa sitwasyon, huwag kang huminga. Pangatlo, huwag kang lalabas ng bahay katulad ng kanyang ginagawa, dagdag pa niya laban lang sa buhay kung ito man ang bigay sa atin ng Diyos tanggapin natin. Huwag natin ituring na ito ay malaking kamalasan dahil ang bigay ng Diyos ay blessing at mahalaga. May mga bagay na Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit niya tayo nilagay sa sitwasyon na ito, kailangan lang natin kumilos at maghintay hanggang sa dumating yung oras na malaman natin kung bakit. Yun lamang at maraming salamat, pagpalain nawa kayo.